Sa wakas ay ipinaliwanag ni Wuan, gusto lang ni Alonglong na malaman ang mga bagay bago kumilos. Sumagot ka man o hindi, ang iyong utak ay patuloy na gumagawa ng soul information kapag naririnig mo ang mga tanong. Kung kayang basahin lahat iyon ni Fel, makukuha niya ang lahat ng kailangan namin. Nagpakawala si Ketchen ng nakakatakot na aura, sa amin dito, sinumang sumubok na guluhin ang pinakamahalagang tavern ng master ay magbabayad. Ngayon na mayroon na tayong impormasyon at gusto niyang patahimikin tayo, oras na para harapin ka. Nagngit-ngit lang ang Puppet King. Tinakpan ni Theo ang kanyang bibig at tumawa ng mahina. Ito ay kalahati lamang ng Puppet King. Palagi siyang sobrang maingat, kaya ang kalahati na ito ay para lang sumubok ng tubig. Sabi ni Ilang, ang kaligtasan ang prioridad. Kian, alam mo na ang gagawin. Linisin mo. Narinig na malapit na siyang mawala, nagulat siya, anong gagawin mo? Hindi hahayaan ng Supreme Master na makalabas kayo dito. Sumiklab ang mga mata ni Qin at sumagot, kung ganoon, sabihin mo sa kanya na pumunta rito. Pagkatapos ay umabot ng matalim na kuko patungo sa ulo ng Puppet King. Samantala, sa langit sa itaas ng Fork City, isang grupo ng mga tao ang lumulutang, nanunood. Ang Supreme Master ay nakaupo sa kanyang malaking trono, napapaligiran ng mga demons at monsters. Nagtaka siya, hindi mo pa rin maramdaman ang kabilang kalahati ng iyong clone. Sumagot ang katawan ng Puppet King, wala akong nararamdaman. Mukhang may pumipigil sa tavern na makapagpasa ng impormasyon. Huminga siya ng pagod, bukod pa rito, mayroon akong napakasamang kutob. Narinig iyon, nagpa siya ang Supreme Master, kung ganoon, puwersahin kong hilahin ang iyong soul. Maaari bang harangan kami ng maliliit na tricks ng Supreme Master Wuji? Ngunit nanginginig ang Puppet King habang hawak ang kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot, mali yan. Pagkatapos ay dinurog siya ng pira-piraso. Nagulat ang Supreme Master sa tabi at nagtaka. Pagkatapos ay galit siyang nagsalita, ang kambal ng Puppet King ay itinapon. May misteryo ba sa tavern na ito? Ayon sa aming impormasyon, ang mga disciples ng Supreme Master Wuji Sect ay hindi maaaring maging kalaban ng King level. Sa wakas, inutusan ng Supreme Master, Blood King, ikaw at ang Bog King ay pumunta upang tingnan ang tavern. Sumagot sila ng sabay-sabay, yes, sir. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa tavern. Humakbang pasulong ang Blood King, naglalabas ng matinding presyon, at pagkatapos ay sinabing, isang maliit na tavern. Sumigaw siya, patagin mo para sa akin. Kasabay nito, ipinatawag niya ang Blood Zombie Legion. Si AI ang nanguna at nagsalita, ang Blood Zombie Legion ay naghihintay ng utos ng kanilang master. Masayang tumawa ang Blood King, inutusan, pumunta kayo. Gawing Blood Slaves ang lahat ng nasa tavern ni Yipiangshan. Agad na natanggap ng Legion ang utos, oo. Nakatayo sa likod ng Blood King, maingat na nagtanong si AI, Master, ang lahat ng Puppet Kings ay namatay sa tavern na iyon. Dapat ba tayong maging mas maingat? Ang Blood King, nang walang pag-aalinlangan, ay walang pakialam na sumagot sa kanyang kasamahan, napakahina ng mga wooden puppets na iyan. Ang aming Blood Tribe Army ay nakakatalo na ng daan-daang human nations. Paano kami magtatagumpay sa isang maliit na tavern? Isang kasinungalingan. Matapos makipag-ugnayan ng malaki sa mga tao sa loob ng maraming taon, pinaalalahanan niya ito, may kasabihan ang mga tao, ang pag-iingat ang pinakamahalaga. Iminumungkahi ng lingkod na pangunahan ang isang maliit na squad upang pumasok sa tavern. Tumingin pabalik, ngumiti ang Blood King nang may pag-aproba, napakagaling. Sinundan mo ako sa loob ng 10,000 taon. Naranasan na natin ang hindi mabilang na mga masaker ng magkasama. Ang iyong katapatan at katalinuhan ay hindi mapag-aalinlanganan. Sige, sa pagkakataong ito, matapos nating sirain ang tavern, dadalhin kita upang maglingkod sa Wang Juno. Alam kong matagal mo nang iniisip ito. Narinig ang mga salita ng kanyang master, namula ang Blood Corp sa hiya at nangako, salamat, master. Sumusumpa si Alay na magiging tapat magpakailanman, hindi kailanman magbabago. Sa harap ng Legion, malakas niyang inutusan, tara na. Patungo tayo agad sa tavern. Bigla, lumitaw ang imahe ng isang gintong dragon sa likod ng tavern. Agad na natulala si nakanganga ang bibig.
Ang iba pang mga blood corpses ay nakabagsak na. Siya lang ang nahihirapan na tumayo. Nagpapalaki pa sila ng mga divine beasts sa tavern ngayon. Napakalakas ng aura. Naramdaman ang titig ng divine chicken, pagod na sinabi ni Alay, at mayroong isang phoenix na natural na panlaban sa ating blood tribe. Pinanganginig nito ang aking soul. Ang golden chicken sa tavern ay lumabas at malakas na nagbanta, "Hey, kayong mga nakaluhod dito ay nakakaapekto sa negosyo ng tavern." Magagalit ang may-ari. Si E ay muling nanumpa, na parang isang lalaki na gumagawa ng walang kabuluhang pangako, "True Phoenix, dakila. Dumating ako rito upang baguhin ang aking mga paraan. Sawa na ako sa Blood King at sa Wang Jun. Mula ngayon, tapat lang ako sa iyo." Ito ay nagpaiwan sa mga tagasunod na tulala. Gayunpaman, malamig na sumagot ang Divine Chicken, "Wala akong karapatang tumanggap ng mga alagang hayop. May master na ako. Bukod pa rito, anong silbi ng isang piraso ng basura na tulad mo?" Nanginginig na sinabi ni Alay, "Ang aking charm skills ay top-notch. Ang aking katawan ay malambot. Tiyak na pasasayahin ko ang master ng True Phoenix at pagkatapos ay paboran niya kayo." Narinig ang mga walang kabuluhang salita na ito, nalito ang Golden Chicken, anong klaseng kalokohan ito? Noon, lumitaw si Wuan, iwinagayway ang kanyang kamay at sumigaw, "Lowest level demon. Sobrang self-centered. Isara mo ang iyong bibig." Agad na tinali siya ni Alay sa isang nakakahiya na posisyon gamit ang isang binding technique. Sa gilid, muling nasisiyahan ang Funa at ang matandang lalaki sa palabas. Wuan Kenbei ay muling nagpaparusa ng isang demon. Sa pagkakataong ito, lumikha pa siya ng bago. Tumingin sa itaas si Wuan at buong pagmamalaki na nagsalita, "Ang pagpaparusa sa mga demons at pagtalo sa kasamaan ay dapat na patuloy na magpabago. Sa hinaharap, ipapakita ko pa sa iyo ang marami sa aking mga demon exorcism skills." Nakatayo sa likod niya, muling pinaalalahanan siya ni Fei Tao, "Medyo lang." Maliban sa grupo sa loob ng tindahan, mayroong malaking bilang ng mga demons at monsters sa labas. Si Along doon, sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, pareho lang ang pamilyar na parirala, "Safety first. Huwag mong gawin ang isang bagay nang hindi mo isinasaalang-alang ang dalawa." Paksa lang ang lahat ng mga demons at monsters sa SIICT ng sabay-sabay. Naisip ng Divine Fine Chicken na may saysay ito ngunit kailangan pa ring tumutol, "Ngunit dahil ang aming responsibilidad ay protektahan ang tavern, hindi kami maaaring umalis sa lugar na ito." Ang paghihintay sa kanila na dahan-dahan na dumating ay napakabagal. Sa kanyang broom form, humakbang pasulong si Wuan at nagmungkahi, "Hayaan mo akong humawak nito. Hiramin mo ako ng kaunting starfire." Pagkatapos ay isang maliit na sinulid ang dumating sa gitna ng kanyang noo. Sunod, humakbang pasulong si Wuan at hinaplos ang baba ni Ali, namumula ang kanyang pisngi. Ang gossipy man ay nagpakita rin ng parehong ekspresyon. Sa pagkakataong ito, ipinakita na rin sa wakas ni Qianbi ang kanyang mga nagbabagong pamamaraan sa pagpaparusa sa mga demons. Pagkatapos, sa pagkamangha ng mga blood corpses sa likod, binigyan ni Wuan si Alay ng halik. Nalilito at nahihiya rin siya sa pagkilos na ito. Matapos samantalahin ang anak ng iba, umiyak pa si Wuan. Upang maparusahan ang demon, upang may pasok ang starfire sa kanyang katawan, ito lang ang kaya kong gawin. Ang mga lalaki sa tavern ay naantig din, nagsasabing sabay-sabay, "Shanbi ay talagang may kabutihan." Nakatayo sa likod, walang magawa na nagkomento, "Ang lalaking ito ay talagang isang kakaiba." Si Wu Chen naman ay nagsabi, "Sige, ngayon maaari ka nang umalis sa tavern. Lumabas ka ng diretso at maghintay sa labas." Hindi naiwasang maging atat ng Blood King, bakit ang tagal nila? Hindi pa rin sila lumalabas. Isang maliit na tavern lang naman. Isang matalas ang paningin na Blood Ghoul ang nagsalita, "Nakita ko na. Ang Chief Guard ay palabas na." Mabilis ding nakita ng Blood King ang maliit na figure. Ngunit, oo, mukhang hindi matatag si Alay, nakangiti ng maluwag na parang baliw. Lumaki ang mga mata ng Blood King, "Ay, shit." Sa panig ni Ai, sumabog lang siya, nagpakawala ng aura ng isang True Phoenix. Ang Blood King, nakanganga sa napakalaking kapangyarihan, sumigaw, "Takbo!" Lahat, Liz. Naglagay sila ng True Phoenix Divine Spark. Sa kanya, mabilis na sinipsip ang mga Blood Ghouls,
nakasigaw pa rin, masusunog ang mundo. Sinabi ng Blood King sa lahat na tumakbo ngunit hindi siya pupunta saan man. Hindi ako magiging usok. Habang tumatakbo siya, mas lalo siyang hinahabol ng kapangyarihan. Sa isang sulyap, napagtanto ng Blood King, shit. Auto-track ang B. Oh, isang magandang pagsabog ang nagpakislap sa langit kasama ang Bog King. Siya ay nasa utos ng mga tao, makinig kayo. Titingnan nyo ang tavern na iyon para sa akin mamaya. Mga tao kayo, hindi sila maghay-hinala. Pagkatapos ng lahat, ang Supreme Overlord ay mamumuno sa mundong ito. Ang kanilang pagsuko ang susi sa ating kaligtasan. Lahat sila ay sumigaw ng sabay-sabay, isinusumpa namin ang aming buhay. Magiging tapat kami sa mga Supreme Overlords. Paksa namin ang tavern para sa Overlord. Ngunit nang lumingon sila, tiningnan nila ang Phoenix na may pag-aalinlangan. Agad na lumipad ang figure ng Phoenix patungo sa Bog King. Isang nakakasilaw na liwanag ang patuloy na lumalaki at lumalaki. Pagkatapos, boom! Malaking pagsabog, mushroom cloud action. Ang mga tao sa malapit ay namutla, bumubulong, ang apat na seniors na iniwan ni Piang, papatayin ba nila ang Say City? Mabilis na lumayo si Wuo Chan na parang walang nangyari, maganda ang panahon ngayon, ha? Fea, ikaw din. May gagawin si Shawa, kailangan nang umalis. Oh, malaking pagsabog, mushroom cloud. Nakaupo sa isang gilid ng mushroom cloud at pinapanood ang eksena, pinuri ng mga Supreme Overlords. Ang counterattack ng tavern ay medyo interesante. Nag-cross ng braso si Horned Demon Yao at sinabi, ang kalaban sa tavern ay gumamit lang ng isang galaw at ang Blood King's army at ang Bog King ay lahat nawasak. Humiling si Zombie Demon Imo, pakiusap, Master, hayaan mong pumunta ang iyong alagad sa tavern para maglaro. Ngunit sinabi ng Supreme Overlord sa sandaling iyon, hayaan ko kayong lumabas ng isa-isa. Ang kayang pumatay sa mga existences ng Blood King at Bog King sa isang galaw ay bahagyang sulit sa pagkilos ng deity na ito. Matapos marinig ito, naisip ni Zombie Demon Yao ang isang malupit na ideya. Supreme, hayaan mong tuluyan ng mamatay ang tavern. Mabilis na inabot ng mga Supreme Overlords ang kanyang kamay na may mga salitang, come here. Mabilis na may mga anino na lumalabas sa labas ng pintuan ng tavern. Ang matandang lalaki sa tavern ay mukhang kalmado at bumantong hininga, salamat sa mga seniors. Sa wakas ay natapos na ang bagyo ng Old Demon King. Sa pagkakataong ito, sinabi rin ni Miss Leah, kailangan nating uminom hanggang sa malasing tayo kasama ang mga seniors, at kailangan nating lalo na hilingin kay Senior Wuan na turuan tayo ng diretsyong salita. Gayunpaman, namutla ang mukha ni Wu Cheng at sumagot siya, hindi. Ang bagyong ito ay nagsisimula pa lang. Masasabing ang Supreme Overlord ang pinakamalakas na kalaban sa mundo ng tao sa loob ng 30,000 taon. Naaalala ang imahe ng Demon King Yao Mo, bumantong hininga siya, ang nakakatakot na punto niya ay hindi siya isang purong powerhouse kundi isang pinuno ng mundo. Biglang nagpakita ng pagtataka ang mga mata ni Wen, hindi. Sa labas ng tavern, naabot na ng kamay ng Supreme Overlord. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Nafanga at ang matandang lalaki, sumisigaw, iyan ba ang higanteng kamay na sumisira sa langit sa alamat? Naabot ng kamay ng Supreme Overlords ang mundo ngunit nadurog ito ng pira-piraso. Pagkatapos ay lumipad ang malalaking bato sa lahat ng dako ngunit hindi nasaktan ang tavern. Mabilis na pinakalma ni Long ang lahat, huwag kayong mag-alala. Sumingit si Jiang, ang barrier na itinakda ng boss sa paligid ng tavern ay super high level. Maging ang tinatawag na Supreme Monarch ay hindi ito masisira. Biglang napansin ni Wuan na may kakaiba niyang hinayla pabalik ang kanyang kamay habang ang Supreme Monarch ay puno ngayon ng papuri, Wuji Sect Leader, tunay kang tuso. Nag-set up ka ng isang chain-link protective formation na naghihintay sa akin na tumalon. Interesante. Sumigaw ang Horned Pearl Demon, paano ito posible? Ang Supreme Monarch ngayon ay malinaw na galit, umungol, sa tingin ba niya ay lalaruin ko ang kanyang maliit na laro ng pagtatanggal ng mga formations? Ipakikita ko sa kanya ang pagkakaiba sa pagitan ng isang warrior na humahabol sa mga limitasyon ng kapangyarihan at isang monarch na lumilikha ng mga bagong mundo.